ang kuha ni Mama Sony Philippines, Rose Pineda with Naoki Shimizu, the founder, managing director, CEO of Summer Sonic during SO 2025 at the Philippine Arena. Kwento ni Roslyn Pineda, ang executive ng Sony Philippines, matapos niyang mabalitaan na pupunta sa Pilipinas ang CEO ng Summer Sonic na si Naoki Shimizu, ay kanya nga po itong sinundo sa airport. Hindi lang yan, naghandog pa po ng cake ang SB19 bilang handog sa kaarawan ng nasabi nga pong Summer Sonic CEO. So malalim po yung nangyaring pagkakakilanlan para po ang SB19 ay makarating sa Summer Sonic. Hindi lang po yan, personal na napanood nitong si CEO Summer Sonic Naoki Shimizu ang performance ng SB19 dahil siya po ay nanood ng simula at wakas concert ng SB kasama si Roslyn Pineda, Sony Music Philippines, doon po sa kanilang simula at wakas concert sa Philippine Arena. Kamakailan lamang ay mismong si Summer Sonic CEO sa isang interview na kumalat ang nagsabi na sobrang bumilib siya sa SB19 at kinuwento nga niya na siya ay nakapanood ng nasabi nga pong performance ng grupo. At sa kanyang kwento ay sobrang bilib na bilib siya sa performance ng 5. At ayon nga sa kanya, sa 1 at 2 araw ay napuno ng grupo ng tao ang nasabing event or concert. Napakalaking revelasyon talagang ito para sa SB19 at ipinapakita kung paano nabubuo sa likod ng kamera ang malalaking international bookings. Ayon kay Roslyn Pineda, matagal nang pinaplano ang pagpasok ng SB19 sa Summer Sonic 2026. Hindi ito biglaang opportunity lang. Noong May 2025 pa raw, personal na pumunta sa Pilipinas si Naoki Shimizu para mapanood ng live ang grupo. Ang naging deciding moment ay ang simula at wakas kick-off concert sa Philippine Arena. Bukod sa performance mismo ng SB19, inobserbahan din umano ni Shimizu ang laki ng audience at ang energy ng 18. Malaking factor yon para sa mga international festival organizers dahil tinitingnan nila kung gaano kalakas ang fan engagement at live impact ng isang artist. Mas naging espesyal pa ang kwento dahil first time pala ni Shimizu sa Pilipinas at birthday weekend pa niya noon. Kahit pagod na ang lahat matapos ang concert, nagawa pa raw siyang kantahan ng SB19 bilang simpleng gesture ng appreciation. Doon, mas nakita kung gaano ka-professional at ka-warm ang grupo behind the scene. Importante rin ang achievement na ito dahil ang Summer Sonic ay isa sa pinakamalaking music festival sa Japan at karaniwang tampok dito ang malalaking Japanese, Western at Korean acts. Kaya malaking bagay na isang Filipino act ang personal na nabook matapos mismong panoorin ng CEO ang kanilang live show. Sa totoo lang, mukhang hindi lang pala ordinaryong concert milestone ng simula at wakas kick-off. Parang naging showcase event din ito para mapansin ng SB19 ng international music industry. At ang pinaka nakakatuwang detalye, yung biro ng asawa ni Miss Roslyn tungkol sa bago nilang sasakyan, kumain pa daw kami sa bago niyang car na nauwi pala sa isang makasaysayang booking para sa P-Pop OPM. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.